Makakausap po natin ngayon dito live si Ginong Fernando Cada, weather forecaster ng Pag-asa. Ginong Cada, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po at sa ating mga kapuso. Apo, ang dami hong binabantayan, minomonitor ngayon ng Pag-asa bukod kay Egay. Una muna si Egay, ano po ang sitwasyon ngayon? Unang-una yung sa ating bagyong sa Egay, katulad ng yung nabanggit, nasa 480 km east ng Bira, Catanduanes. Compare kanina, bahagya siyang lumakas from 45 km per hour, ngayon ay 55 km per hour. Pero nasa kategorya pa rin siyang isang tropical depression. Okay, yun pong chance na mag-landfall, ano po nakikita niyo sa data? Sa nakikita natin, halos yung mga model na ginagamit ng Pag-asa, compare din sa mga iba't ibang met agents sa buong mundo, halos mababa ang chance niyang mag-landfall. Pero imo-monitor pa rin natin kasi may mga model na nagpapakita kung ito'y mag-landfall dito sa may dulong bahagi ng Northern Luzon. Okay, so yung mga Babuyan Islands, yun po yung pinabanggit po? Yes po, doon po sa may extreme Northern Luzon, yung Calayan, Babuyan Group of Islands. Okay, yung pong Chanhom, yung ibang minomonitor, yung nasa Pacific Ocean, ano po ang tingin niyo rito? Sa nakikita natin, dahil yung si Chanhom nasa open waters, may chance siya sa talaga siyang mag-intensify at posibleng maging typhoon sa mga susunod na oras. At sa ating pong projection, posibleng hindi naman po ito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility base sa kanyang direksyon. Lalapit lamang po ito at maaari yung bagyo na katabi niya dito sa western part ng bagyong si Chanhom ay posibleng mag-merge o sumanib at maging isang ganap na bagyo na lamang sila. Pero dahil magkalayo naman si Egay at itong bagyo na ating minomonitor na si Chanhom, posibleng halos sa mga susunod na araw ay halos mag-merge din sila kung ito'y maglalapit sa isa't isa. Pero ganun pa man, wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Opo, wala hong chance na kumbaga maghilahan tong Chanhom tsaka tong si Egay, parang ganun po? Wala po kasi yung distance niya ay napakalayo po sa isa't isa. Pero yung isang tropical depression nasa gitna nitong si Chanhom at Egay, posibleng ang yung depression na yon ay mag-merge. O tawag natin kainin ng bagyong malaki na si Chanhom at tuluyan maging isang bagyo. Pag ganun ho ba, kumbaga yung Chanhom lalakas lalo o madaragdagan yung lakas niya dahil meron siyang isang naka-merge na bagyo? Tama kayo doon, posible pang lumakas at katulad nga nasabi ko, tropical storm siya ngayon, posibleng maging typhoon siya. Apo. Ano po ang preparasyon dapat ng mga kababayan natin lalo doon sa extreme northern Luzon? Ang preparation natin, lalong-lalo na dun sa mga local disaster manager natin, maging handa, maging I am ready, lalong-lalo na dito sa eastern seaboard ng Luzon. Dahil dun po pupunta yung ating pagtahak ng bagyong sa Egay, mas delikado pong pumalaot, kaya dapat sumunod po tayo. Lalong-lalo na po yung mga kababayan nating mangingisda, dahil magiging maalon po hanggang sa napakaalon ang karagatan sa mga nabanggit na lugar, kahit ito po ay isang tropical depression lamang. Maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo. Si Ginong Fernando Cada, weather forecaster po ng Pag-asa.